Gusto mo bang maipasa ang OWA training mo? Panoorin mo to hanggang dulo. Ako nga pala si Geraldine, isang dating katulong sa Dubai at ngayon ay 3 years na dito sa Hong Kong. So, wag na natin patagalin, pero bago ang lahat, paki-like at subscribe naman, baka sakali. Thank you, thank you, thank you. So guys, simulan na natin. Our topic for today is about OWA training. So, ano nga ba yung OWA training? Kapag pinapunta na kayo ng agency sa OWA training, that means meron na kayong employer. So, kailangan nyo na mag-training. Ano nga ba yung OWA training? Again, ito po ay isang training o schooling about sa culture at basic language ng bansang pupuntahan nyo. For example, kung papunta kayo ng Middle East, Arabic ang aaralin nyo. Kung papunta kayong Singapore or Taiwan, Mandarin. At dito naman sa Hong Kong, ang inaaral dito or ang ginagamit na salita ay ang Cantonese. So, ano nga ba yung mga dapat nating tandaan kapag nasa OWA training tayo para hindi tayo bumagsak? Actually, napakasimple lang ng mga dahilan kung bakit bumabagsak, no? Number 1 is, bawal malate, no? Bawal na bawal ang malate. So, kapag nag-OWA training kayo, 30 minutes bago mag-start ang training, dapat nandun na kayo. Huwag na huwag magpapalate. Kasi 1 to 2 minutes, kahit 1 to 2 minutes lang yan, na nalate kayo, hindi na nila kayo papapasukin. Second is, no ID, no entry. Pag nag-start yung training, bibigyan kayo ng OWA training ID. At kailangan isuot nyo yon the whole time na nagtitraining kayo. Kapag ka naiwan or naiwala nyo yon, hindi kayo pwedeng pumasok. So, meaning magsak kayo, di ba? Okay, next is ang dress code. So, ang dress code naman, ang dapat isuot is white polo shirt, collar, polo shirt nga. tapos naka-pants, tapos rubber shoes. So, bawal yung mga clothes na revealing clothes, yung mga sando, yung mga ano. Tapos, bawal yung mga pantalo na may mga butas-butas. Bawal naka-chinelas. So, dapat white polo shirt, pants, tapos rubber shoes. Yun yung dapat isuot. So, pang-apat ay strictly no cheating. So, yun yung pinakamalala. Bawal na bawal ang mangopya at magpakopya kasi pareho kayong babagsak. Bago naman magsimula yung training, merong ibibigay na booklet. Lahat ng aaralin nyo sa 3 araw na yon, nandun lahat sa booklet. So, pwede kayong mag-advanced study para at least may idea na kayo. So, yun yung mga dapat yung tandaan para hindi kayo bumagsak sa inyong OWA training. So, start naman tayo ngayon about sa day 1 ng inyong training. Ang day 1 is all about Cantonese tones. Dito sa Cantonese or sa Hong Kong, may mga words sila na iisang word pero iba-iba ang meaning depende sa tone o sa pagkakabigkas nila. Kunwari, tong, mga ganon. Mga ganon. Marami kang maririnig na mga ganon pero iba-iba yung tono. Iba-iba yung tono, iba-iba yung ibig sabihin nun. So, mami-misinterpret ka nila kapag iba yung tono mo. Iba na ang ibig sabihin nun. So, kadalasan naman dito, talagang importante yung marunong ka mag-Cantonese, lalo na kung yung amo mo ay sa bahay ng amo mo mayroong mga matatanda na yung iba kasi talaga dito hindi marunong mag-English, so kailangan mo talaga matuto. Pero kadalasan naman ang kinukuha nila pag may mga matatanda is yung mga Indonesian, kasi yung mga Indonesian fluent talaga sila magsalita ng Cantonese. Kasi tayo maswerte tayo kasi 3 days lang yung training natin. Yung mga Indonesian 3 to 6 months yung training nila sa language. Kaya bago sila talaga pa-applyin or papuntahin dito sa Hong Kong or kahit sa ibang bansa, ay fluent na sila sa salita na yun. So, sila kadalasan yung kinukuha kapag yung may mga matanda talaga na hindi marunong mag-Cantonese. Tsaka marami dito na nate-terminate dahil dyan. Kasi pag may matanda, tapos hindi mo sila maintindihan, magagalit sila, tapos ayun, magsusumbong sa mga anak nila, tapos yun ipapa-terminate ka, ganun. Kaya, goods din or kailangan meron din tayong idea or nakakaintindi tayo kahit papano ng Cantonese. So, sa day 1, kasama din dito yung mga, yung mga pronunciation. Yung English, yung pronunciation nila. Kasi yung pronunciation naman nila, hindi rin sila gaano, yung mga amo natin, hindi rin yan sila gaano magaling mag-English. So, kailangan mo dito magbaon ka ng, yung common sense. Kasi
meron ditong mga amo na ayaw yung pinapaulit-ulit mo sila, yung sasabihin mo na parang ano ulit yun? What is that again? Mga ganun-ganun. Ayaw nila yung ganun. So marami ding nate-terminate kapag ganun. So pero wag kayong matakot. Kailangan niyo lang ng common sense, no? Intindihin niyo yung mga sinasabi nila. Dapat mabilis kang pumick up. And then kasama din yung sa day 1, yung counting of numbers. Sa pagbibilang naman ng numbers ng Cantonese, 1 to 10 lang yung pinaka-importante na dapat nyo malaman. Kasi yung 10 na yan, pag nakabisado nyo yan, madali na lang bilangin hanggang 100. So, ang 1 is yat, yi, sam, say, look, tat, pak, gaw, sap. So, yung 10 na yan, ang pinaka dapat nyo kabisaduhin kasi madali na lang yan. Yung 11 nila is, di ba, ang 10 ay sap. So, ang 1 is yat. So, ang 11 is sap, yat. O, di ba? Yung 20 naman is yi, di ba? 2. So, meaning dalawang sap o 20. So, yi sap. Diba? So, 30 sap, sam sap. Tapos, 40 say sap, mga ganun. Basta madali na lang yan. Basta yung 1 to 10, kabisaduhin nyo. Yung dati sa amin, pinasulat sa amin yung 1 to 100 sa yellow pad. So, medyo kabisado na din namin. Tsaka magagamit nyo yan kapag namimili kayo dito sa Hong Kong. So, sa day 2 naman tayo. Sa day 2, dito papasok yung tuturuan kayo kung paano magpakilala o mag-construct ng sentence na kasama yung pangalan nyo, address, yung edad nyo in Cantonese. So, ituturo yan sa inyo kung paano. Tapos, pwedeng papuntahin kayo sa gitna para i-ano nyo yun, i-recite nyo yun, magpakilala kayo in Cantonese. Tapos, sa day 2, merong seating arrangement yan. So, kailangan yung lahat ng upuan, meron yung mga number, pero yung number na yun ay Cantonese number. So, dapat tingnan nyo kung anong Cantonese number kayo o anong number ng upuan nyo in Cantonese para kapag tinawag kayo, kasi ang tatawagin doon ng trainer nyo or yung ng teacher is yung number ng upuan in Cantonese, hindi yung pangalan nyo. So, dapat alam nyo kung anong number ng upuan nyo in Cantonese para makinig kayo sa trainer nyo or sa teacher nyo para syempre hindi kayo mapahiya, di ba? Para alam nyo kung tinawag kayo o hindi. So, sa day 3 naman, dito na yung assessment day. Dito napapasok yung mga babagsak o mga bumagsak, no? Okay, alalahanin yung mga sinabi ko kanina para hindi bumagsak. Dapat hindi mali, dapat suot mo yung ID mo, yung damit, yung susuotin mo. Tapos bawal na bawal yung kodigo, yung cheating, bawal na bawal yan. Kaya yan yung pinaka-iiwasan nyo para hindi kayo bumagsak. And then sa day 3 naman, yung assessment day, uupo kayo niyan by 2 or magna-numbering yan, AB, ang pag-upo nyo, meaning partner-partner kayo niyan. Kailangan bibigyan kayo niya ng situation, yung conversation, meron dyang answering phone call, into the park, into the market na conversation. Kayo nung partner mo ay mag-role play in Cantonese. Yun yung doon malalaman kung nag-aral ba talaga kayo, no? O kung marunong na ba talaga kayo magsalita in Cantonese. Pero yung mga basic lang naman yung ipapa-role play sa inyo. So, yun dapat yung aralin yun. By the way, nasa booklet yun lahat. Kung kaya nyong aralin yung pati yung words or pati yung sentences na kailangan sabihin ng partner nyo, aralin nyo na din para hindi kayo mawala kapag nagro-roleplay na kayo, nagpapalitan na kayo ng salita in Cantonese. Pero kung medyo hindi mo masyado kaya, so kabisaduhin mo na lang, siguraduhin mo yung word mo, ay yung mga sasabihin mo. And then, maaaring pwedeng sabihin ng sabihin ng assessor or ng teacher nyo na tatawagin ka, ipaparecite sa'yo yung 1 to 20 or 1 to 50. Pwede rin na sabihin niya sa'yo na magpapakilala ka in Cantonese. Ganon yung sa assessment day. Tapos, huwag kayong mag-alala kasi hanggat nakikita din naman nila na nagsisikap kayo, ipapasa naman nila kayo. Wag lang yung sobrang talagang parang wala kayong natutunan sa 3 araw na yun. Kasi talagang ibabagsak nila kayo. Tsaka maging mabait kayo sa assessor nyo, maging respectful kayo sa assessor nyo, sa teacher nyo, para maging okay ang flow ng inyong training at assessment para pumasa kayong lahat. So, sana may naibahagi ako kahit papano. Sana nakatulong
makatulong kahit papaano sa inyo itong video na ginawa ko. So, thank you so much sa lahat. Again, huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe. Thank you so much. Good luck sa inyong journey papunta dito sa Hong Kong. Thank you!